2 ng ating Ormoc Food Adventure, panibagong hamon naman ang aking haharapin. Ay! Diyos ko! Wait lang! Ah! Mga ganyan ba? O sige, basta kukuha na! Utang na loob! Oh my God! My God, ate! Oh, sorry, baby. Itong malaki. Baka manuka! What? Wait lang. Natatakot ako eh. Welcome to Ormoc, the city of beautiful people. Pero hindi lang mga Ormocano nang magaganda dito. Kitang-kita nyo naman, ang ganda-ganda rin ng kanilang tanawin kasi napanatili nila ang kanilang kalikasan. Pero ang tanong, kumusta naman kaya ang pagkain dito sa Ormoc? Ngayong gabi sa Pinasarap, samahan niyo po kami sa aming Ormoc City Food Adventure. Trivia muna tayo mga kapuso. Alam niyo ba na kamakailan lang ay may kamanghamanghang ibon na natagpuan sa Ormoc? Inihahambing ito sa maalamat na ibong Adarna dahil sa makulay nitong pakpak at kanyang nakakahalinang huni. Ito ang Philippine Trogon. Endemic o dito lang sa bansa matatagpuan ang ibong ito, kaya naman dapat itong protektahan. Hindi po tayo manghuhuli ng ibong Adarna, pero ang mga mailap na native chicken kaya ko bang hulihin? Kapag bumisita sa Ormoc, dapat daw matikman ang dalawa nilang putaheng gawa sa native na manok, ang Chicken Rhapsody at tinolang tibuok na manok. Para makapagluto tayo niyan, kailangan manghuli daw tayo muna ng native na manok. Kasama ko dito si Ate Jenny. Hi, Ate Jenny. Good afternoon po. So, ito mga alaga ninyong mga native na manok ito. Yes, ma'am. Manghuli na tayo, Ate Jenny. Sige, Game. ma'am. Paano ba gagawin natin dito? Sige, ikaw muna, ate. Manunod ako sa'yo. Ay! Diyos ko! Ay! Mga ganyan ba? O sige, basta kukuha na! Utang na loob! Ay, my God! My God, ate! Wait lang! Ay, ang galing mo naman, nakakuha ka na. Sige, kukuha tayo dito. Kaya ko na! Kaya ko na! Teka, wait lang! Yung malaki, yung malaki. Yung malaki! Seryoso? Ay, ikaw na lang maliit! Ay! Wait lang. Oh, sorry, baby. Oh my gosh. Sorry, ikaw ang nahuli ko. Gusto mo bang hulihin natin yung tandang? Ikaw ang mini-mission namin. Itong malaki. Baka manuka! What? Wait lang. Natatakot ako eh. Tutukain ba tayo? Hindi man siya manuka, ma'am. Hindi naman Sandali. manunuka. Ikaw! Ikaw na lang. Uy, kakaiba oh. White ang kulay. Pwede na siguro to. Napagod ako. Nakakahingal, ma'am. Next time ka na. Tara, magluto na tayo. Nagre-reklamo pa siya. Pwede nang magluto ng mga ipinagmamalaking chicken dish ng Ormoc. Una nating iluluto ang tibuok na manok, pero imbis na chopped ang manok, iluluto ito ng buo. Kaya nga tibuok ang tawag dito. Papahiran muna ng asin ang buong manok. Pagkatapos maglalagay ng tanlad sa loob ng manok. Isama na rin ang balon-balunan nito. Kasya pa ba yan siya? Kailangan ikasya natin, ma'am. Oo, ipilit natin hawakan ko Yeah. ang paa. You have to push it para mapasok lahat ng ano natin. Ingredients. Yes. Ayan. Para tayo naglilitsyon din dito, ano? Okay, bongga. Then, Pati ang luya. Ilagay Hindi natin. igisa yan? Hindi na. Okay. Sige. Pagkatapos ilalagay sa kawali ang buong manok at lalagyan ng kaunting tubig. Hihintayin lang itong kumulo sa loob ng 30 minutes. Ayan, pagkatapos ng 30 minutes, Ito na po, kumulo na siya. ay lumabas na yung mga leeks. At saka dumami na yung Yung sabaw. sabaw. At nanilaw yung manok. Cook na yun.
luto na yun. Pag ang native na manok, kapag medyo madilaw-dilaw na siya, ibig sabihin, luto Luto na na yan siya. yan. Oo. Wow! Tapos, titimplahan pa natin yung sabaw. Titimplahan pa ng asin. Tsaka lumabas na ang mantika, natural. Hindi kami naglagay ng mantika dito, pero parang may natural na mantika na sa taas, galing mismo doon Sa manok. Sa manok. Sunod na ilalagay ang hilaw na papaya at pakukuluin pa ito sa loob ng 5 minuto. Ready to serve na ang ating tibuok na manok. Tikman ko muna yung sabaw, ha? Hala, sarap naman ito. Ay, Diyos ko. Ang sarap. Hindi ko in-expect na ganun siya kalasa. Yung talagang lasang-lasa mo yung tanlad at saka yung luya. Teka, tikman ngayon natin kasama nitong atay. Ang sarap. Iba talaga pag native na manok. Grabe. Di ba minsan nakakatakot kumain ng native na manok kasi baka mamaya matigas, di ba? Tikman natin to, ha? Napakamalasa. Hindi ko in-expect na magiging sobrang malasa nung sabaw. Kasi hindi naman tayo naggisa or anything. Nilagyan lang natin ng mga pampalasa yung manok. Tapos pinakuluan natin siya. Tapos, my gosh, malasa yung sabaw. Tapos, ang sarap ng manok. Malambot siya. Pati yung papaya. Ay, ang perfect sa malamig na panahon. I love it! Ang susunod na native chicken dish na ipatitikim nila sa atin, Chicken Rhapsody. Bakit daw rhapsody? Ano to ibig sabihin ng rhapsody? Yun daw po yung pinakaano ng sarap na mapapawaw ka Sa sa sarap. rhapsody. Baka yun yun. Sa rhapsody. Igigisa ang luya, bawang at sibuyas. Sunod na isasangkot siya ang native na manok. Habang hinihintay maluto, pipigain ang kinayod na laman ng niyog na may kasamang dugo ng manok. Ito raw ang magbibigay lapot sa ating Chicken Rhapsody. Isasama na natin ang kakanggata na may dugo ng manok sa ating ginigisang manok. Hayaan lang itong kumulo hanggang sa mawala na ang pulang kulay ng gata. Pagkatapos, lagyan na ito ng siling haba at papaya. Hahayaan lang itong mag-reduce at mag-darken ang kulay ng sauce. Kapag malambot na ang manok, ready to serve na ang Chicken Rhapsody. Eto na, ang Chicken Rhapsody. Uy, masarap siya, ha? Ginataang manok, pero may konti siyang asim. Meron siyang linamnam. Hindi mo naman nalalasahan yung dugo, eh. Para siyang imagine niyo yung gata. Tapos, nagdurog ka ng atay doon sa gata. Parang ganun yung peg niya. May lasa at may texture siya ng atay, pero malinamnam siya dahil may gata. Parang ganun ang lasa niya. Kung trip nyo naman ng matipid pero masarap na food trip, sagot ko kayo dahil meron yan dito sa Barbecue Food Park ng Ormoc. Andito ako ngayon sa Ormoc City Food Park Barbecue Plaza. Would you believe, 23 years na itong food park na ito. Sikat na sikat ito. Dito nagpupunta yung mga tao kapag gusto nilang ng mura pero masarap na pagkain. Kasi fresh na fresh yung seafood dito. Pamitos! Hello po! Hello, good evening. Ilang years na po kayo nagbabarbecue? 1993, nag-start yun kung luto. Wow, talaga! Ang best seller sa stall na ito, grilled pusit, grilled shrimp at grilled tuna belly. Sa kanilang grilled pusit, ipapalaman lang ang kamatis at sibuyas. Ayan, ilagay ang ulo. Tapos,
stick. Ayan na. Tapos iihawin na ngayon yan. Kuya, pakiihaw. Simpleng-simple naman gawin ang kanilang grilled shrimp dahil itutuhog lang ang mga ito sa stick at pagkatapos pwede nang isalang sa ihawan. Para naman sa kanilang tuna belly, Yan ang buong ang ano natin, iihawin. Magkano po yung ganyan? Ito, depende sa presyo sa market, ma'am. Pag mahal, medyo may taas-taas. Ito, 350 pagka ngayon. Kasi yung kuan sa market, mahal. Oo. Tapos ganyan na yan iihawin. Malambot pa siya. Kasi minsan yung usit kapag nasobrahan ng luto, nagiging parang goma. Pero ito, saktong-sakto yung luto ni Kuya. Very good. Ito naman yung hipon. Manamis-namis yung ano nila, hipon nila. Sarap. Ito naman yung kanilang tuna belly. Konti lang yung nilalagay nilang seasoning. As in talagang asin lang tsaka paminta. Kasi talagang ang star of the show dapat yung tuna, di ba? Wow! Sarap. Panalo to. Sarap. Ang sarap. Panalo yung mga seafoods. Ibang level. Iba talaga kapag fresh. Tapos inihaw mo lang siya. Dito nga kapag nagpunta ka nga sa Visayas, mapapansin mo yung mga seafood dishes nila, wala masyadong nilalagay na mga recados, mga sarsa, ganyan. Hindi na masyado kasi ang sarap na in itself ng mismong seafood. Hindi mo na kailangan lagyan ng mga pampalasa. Masarap na siya. up next sa pinasarap, Kukuhaan ng mata. Okay, kukuhain yung mata. Kaya ganito mo. May pa, ano kasi, pahiga. Pahiga ganito. Ganyan! Teka lang ha, walang naiwan doon sa ano ko, pinya ko eh. Dito ako sa pinakamalaking pineapple plantation sa buong Ormoc City. 100 hectares ang lawak nitong plantation na ito at araw-araw nakakapag-harvest sila ng 6,000 pieces of pineapple. Pero hindi basta-bastang pineapple kundi Queen Pineapple. Ito daw ang sweetest pineapple sa buong Pilipinas. Talaga? Hala! Super tamis! Pati yung loob, yung gitna, pwedeng kainin. Hindi siya makati sa dila. Mag-harvest tayo! Ang sarap nito Diyos ko! Hello po! Ito po pwede na po bang i-harvest itong mga to? O, andun, yung dilaw. Pwede na yun. Pag mga dilaw. Kailan po ito tinanim? Tinanim to, mga 1 taon din to. Hindi ka sa pagtanim hanggang sa pag-harvest. Ay, 1 taon din bago lumaki? Oo, tulad din sa sugarcane. Oh, talaga. Ito pwede na Ito, siguro to. oo, pwede Basta na to. dilaw, pwede Oo, na ang pwede na. kunin. Oo. Paano po ito kinukuha? Ganyan yan. Matalim Oh, yan. Ay, ganun lang. Matalim eh. pagkatapos pitasin ng pinya, para matikman, syempre kailangan muna itong balatan. Pero paano nga ba? Si Jonas ang expert sa pagbabalat ng pinya. Gano'ng kabilis ka magbalat ng pinya? 3 minutes. 3 minutes lang? O sige, turuan mo ako ha. So ano unang gagawin? Ay meron na, natanggal na yung akin. Yung buo, ganyan.
Ganyan. Apa. Tapos, ganyan. Apa. Ganyan lang. Pagbilis siya, ma'am. Tama ba itong ginagawa ko? Apa. Eh, pero may butas pang ganyan. Okay lang yan? Ganyan na. Apa. Okay na yan. Apa. Tapos, Ganito, ma'am. ganyan. Apa. Pero teka, bakit parang mali ang ginagawa ko? Dami pa rin! Anong gagawin? Gaganunin lang? Kaskasin lang? Hindi gaganon-ganunin? Kukuhanin ng mata din, ma'am. Kukuhaan ng mata? Okay, kukuhain yung mata. Ganito, ma'am. May kasi pahiga. Pahiga ganito. Ganyan! Teka lang ha. Walang nang naiwan doon sa pinya ko eh. Ganyan? Apa. Okay. Ba't ka tumatawa? Mali ba itong ginagawa ko? Tama man. Ah, mas Ipa, maano diba? pa. Mas Apa. mailali. Ganyan pa talaga. Baka wala nang maiwan dito sa pinyang to. Sige, sige. Oh, komplikado ah. Marami pa rin. Ikaw na lang mag-ayos. Ang pangit nagagawa ko. Mahirapan si Kuya kapag lilinis ang ginawa ko. Ito, ma'am. Sislice din natin, ma'am. Ang galing! I therefore conclude, mas magaling akong kumain ng pinya. Hindi lang daw fruit snack ang pwedeng gawin sa kanilang queen pineapple dahil pwede rin daw itong pampasarap sa mga ulam. Tuturo sa atin ni Sir Lando kung paano magluto ng grilled liempo with pineapple sauce. Ah, okay. So, ito po, naihaw na natin. Oh, naihaw naman. Tapos may timpla na rin ito. May timpla na. Ah, Ang sauce na lang ating gagawin. sauce na lang ang gagawin. Tapos ano to, hiwa-hiwain? Hiwain pa yan. Igigisa muna ang bawang pagkatapos ay isasama ang pineapple chunks at pineapple juice. Titimplahan ito ng oyster sauce. Habang hinihintay kumulo, hihiwain sa maliliit na piraso ang inihaw na liempo. Pagkatapos, pwede nang itoppings ang sauce sa ating inihaw na liempo. Ganun lang. Alam mo. Oh, okay. Bago to ah. Grilled liempo with pineapple sauce. Maalat-alat yung liempo. Tapos, nababalanse siya nung tamis-asim nung pineapple sauce. Mabuti na lang ako, mahilig ako sa pineapple talaga. Kahit sa pizza, kumakain ako ng pineapple. So, kung mahilig kayo sa medyo on the sweet side na ulam, perfect ito para sa inyo. Pagkatapos ng main course, dessert naman tayo dahil hindi mawawala ang pineapple pie sa menu ng mga taga-Ormoc. Lalabas po yung caramel niya kasi pag inuuna yung maliit tapos pag naluto na siya. Kasi syempre gusto natin kapag kumakain tayo ng pie, yung meron kapag nakakagat na chunks Yes, ng pineapple or minsan apple, 'di ba? Yes po. Hindi lang yung kumbaga yung parang caramel lang niya or syrup lang niya. So ito nga yung maliliit, yan yung parang tutunawin natin. Yes ma'am. Ito yung pinakaunang Una muna nating gagawin ang filling o ang palaman ng pie. Ilalagay ang maliliit na hiwa ng pinya sa mainit na tubig at dadagdagan ng brown sugar. Hahayaan lang itong kumulo at mag-caramelize at pagkatapos lalagyan ng muscovado sugar. Lagay po natin yung asin. Asin. Malalaking slice na. Isasama na rin ang malalaking hiwa ng pinya at kaunting calamansi juice. Pangbalansi lang naman yung kalamansi. Yes ma'am. Para may konti siyang asin. Ngayon, i-ano natin yung cornstarch. Ito naman po yung papalapot na.
siya. Okay na yan. Yes po. Wow! Sunod naman gagawin ang crust. Paghahaluin sa isang bowl ang all-purpose flour, asukal, at asin. Lalagyan ito ng isang itlog, pati na rin ng vanilla extract. Tapos tubig. Konti muna. Bakit? Kasi maglalagay pa po tayo ng butter tsaka lard. Pagka masukra. Tapos, Tapos ang butter. butter na. Ano yan? Lard po, shortening. Shortening. Kailangan bago matunaw yung butter, sumama na kaagad sa kanya yung harina. Ano? Opo. Para ma-mix talaga siya. Para ma-mix talaga siya. Dagdagan natin ng Konting tubig. kulang. Unti-unti lang ang lagay natin ng tubig hanggang sa mabuo na ngayon siya. Para mabuo na yun. Kasi kapag nilagyan natin agad ng tubig yan, magiging ano yan siya, no? Ma-sticky. Hirap siya Mahirap i-roll. siyang i-rolyo. Masahin lang ito ng mabuti at pagkatapos ay pwede na itong i-flatten gamit ang rolling pin. Kapag flat na ang dough, pwede na itong ilagay sa pie mold. Ganun pala yung style. Tiklop muna tapos lagay. Ay naku, may natutuhan akong bago Sunod na nating ilalagay ang pineapple filling. Tatakpan ito gamit din ng dough. Patong ko dito, ganyan. Opo, yan. Tapos, Ayun oh, may pa-design. para magsarap po. Ayan na! Ngayon, iluluto na ngayon natin ito. Bibake natin sa Opo, oven. opo. Gano'ng katagal? Mga 1 hour, ma'am. 1 hour. Tikman na natin itong pineapple pie made of queen pineapple. Oh, talagang hindi nagtipid, oh. Tapos buti na lang, ang ginawa nila, merong mga maliliit na pinya na yun yung sumama dun sa syrup. Tapos merong mga malalaking hiwa ng pinya. Or meron ka pa talagang nangunguya. Ang panalo dito, ang tamis-tamis kasi talaga ng pinya nila. So yung ginawa nila, yung sauce, hindi siya masyadong overpowering yung tamis. If you want the sweetness, makukuha mo yun kapag kinain mo na mismo yung pinya. Tapos manipis lang yung dough. Ay, humove na! Panalo. Isa pa sa ipinagmamalaking produkto ng Ormoc ang tableya na gawa sa lokal na kakao. Tingnan nyo naman to! Look at this! Meron silang plantation ng kakao. Perfect sa paggawa ng chocolates. Ay, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming kakao. Na bunga. Look at this! Pwede na itong i-harvest? Pwede na po. Yan! Wow! Sikwate ang tawag nila sa mga hot chocolate drinks. Gawa raw ito sa 70% to 94% dark chocolate. Ibig sabihin, wala itong masyadong sweetener kaya mas healthy. Siyempre, mas may enjoy raw ang inuming tsokolate kapag may kasabay na kakanin. Ito na ang tradisyonal na merienda ng mga taga-Visayas. Diba? Puto maya at mangga. Tapos, tsokolate baterol. Tikman muna natin itong dried mangoes dipped in chocolate. Harap. Mapait-pait yung tsokolate. Tapos, bagay na bagay siya dun sa sweetness ng dried mango. Kasi minsan, di ba yung dried mango, parang after a while, parang, ay, ang tamis-tamis. Ito, yung chocolate just really balances it off. Harap! Tikman naman natin itong puto maya with mangga and
tsokolate. Ganito pala yung itsura ng putumaya, para siyang sinaing. Para siyang buhaghag na suman. Okay, tikman ko muna yung putumaya, ha. Lasang-lasa mo yung pandan at saka yung ginger. Medyo matabang siya. Kailangan mo ng konting sweetness, so papartneran mo siya ng mangga. Ayun, perfect na. Tikman muna natin itong tsokolate. Yun. Alam mo, purong-puro siyang tsokolate. Panalo. People of Ormoc are welcoming and they're very, friendly. And definitely, there's a lot to see in Ormoc. Well, I would like to invite everybody, local or international tourists, to come to Ormoc to see our city. We are called the City of Beautiful People. So I want you to experience a lot of things: the food, the place, and especially the people. Mayaman na kalikasan, magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit dapat bisitahin ang Ormoc City. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating Ormoc Food Adventure. Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Panalo ka,